Okay, continuation. Part number 8 na tayo, no? Let us look at the checklist number 13. Proceed to 77. So, ito, 77. So, again, dahil tumatakbo na yung makina, nasa 40 na, 40 dito tayo mag-i-start mag-ready ng shop generator. Ayan. Habang mababa pa yung RPM ng main engine. Hindi nyo pwedeng i-clutch yung generator nyo pag mataas na yung RPM. Kaya dito sa 40, mag-i-start na tayo mag-ready ng shop generator. Then, go to 77. Open nyo daw yung shop generator, control air. Ayan, ito. Ayan. Ayan. Open nyo. Ayan. Then, put clutch control to local. Ayan, naka-local. Kung naka-remote, lagay nyo raw sa local. Ayan. Napaka-importante kasi na nilo-local natin para maririnig natin sa una kung may problema. Kaya kailangan naglo-local din tayo. Then, kung mapapansin nyo, nakabukas yung clutch. Pag pinindot natin yung connect, sasara to. Ayan, tingnan nyo ha. Yun, nagsara siya. Disconnect. Clutch in. Ngayon, bumukas. Kasi pinindot ko yung disconnect. Pag sinabi kong connect, yan, yun, sasara. Remember, this should be done, ang RPM ng makina natin is 40. Bakit? Kasi rubberized hard rubber yan. Pag mabilis ang RPM, masisira yan, yung rubber niyan. Okay. Press start button for SG synchronizer. Ayan, condenser. Start. Then proceed to 110. 110 daw. Proceed to 10. Sorry. Proceed to 10, sabi niya. Proceed to 10. Close jacket preheater. So, ito. Isarado daw to. Yan. Actually, nakasarado na ngayon. Nakasarado. Bawa, nakaganyan. Isarado nyo. Yan. Kasi, maandar na yung makina. So, kailangan isarado talaga yan. Kung nakasarado, pero nakasarado na ngayon, let's say, nakabukas. Isarado nyo. Para yung HT natin hindi mag-overheat. Kasi tatakbo na yung makina, magkakaroon na masyadong heat yung makina natin. Ayan. And then, buksan nyo na yung ito, pwede nyo na buksan ito. Ayan. Go back to 101. 101, ayun. Or the power chip. Yan. So, tumatakbo natin yung shop generator, diesel generator, and nag-start tayong mag-run ng turbo generator. Balikan natin yung turbo generator. So, lagay natin ito ngayon sa 50. Tingnan natin. Kung hindi tataas yung vibration, ayan, medyo tumaas. Kaya ingat. Ayan. 70. Ang pinakadelikado kasi diyan yung pinakaumpisa. Kaya kailangan talaga gradual. Pero once na naka-recover na to, ayan, wala nang tubig, sign ng tubig. At siguradong nakalinya to, may langis, may cooling. Okay na. Try natin 100. So remember, yung start. Ayan. So ayan, wala na. Hindi na siya.
okay na siya. Just make sure lang na ang inyong electric power plant, lahat ng inyong excitation o yung voltage control ay naka-on. Dahil kung hindi, for example, panel directory, sige. Okay. Just make sure lang na nakapindot itong mga ito. Pwede yan. Pwede yan. Palit-palit. Yan. So, as you can see, yung breaker ng generator number 2, walang trip at naka-connect. Ayan. So, we go to panel directory, shop generator. Yan, volt voltage, RST, kahit isa, and then power factor. Make sure na yung excitation lagi ay naka-on at walang trip yung breaker. So, as you can see, hindi pa nakapasok yung breaker ng shop generator. Let us go to turbo generator. So, naka-ready na rin to, walang alarm, voltahe. Then, yung current ng bawat linya, pwede mo yung pindutin na ganyan sa isa. Ganun din to. Then, just make sure na ito ay naka-on. Sa ngayon, hindi pa naka-close yung breaker, pwede mo yung pindutin. Ayan, nawala yung voltahe, nawala yung frequency. Pero pagka yan ay pinindot mo na naka-on na yung breaker, pwede kang ma-blackout. Okay. Try natin ipasok yung turbo generator. Ayan. Synchroscope. So, lagay mo itong synchroscope sa TG. Ayan, mag-iilaw yan. So, medyo nakakalito to. Pinaka-the best dito nyo tingnan sa frequency na to. 60.4. Ayan, or 60.3. So, paano babaan? Paano taasan? Ito. Governor control. Bababaan, gawin mo 60.3 ito, pwede mo itong pindutin ng bigla. Tapos, pitik-pitik lang. Yung left click ng mouse, pero wag mo ibababad. Kasi babagsak naman. Pag sobrang bagba naman, increase mo dito. Ayan. Ayan. Kasi pagka sobrang baba, hindi rin maganda. Hihinto yung indicator ng kwan. Pero basically, ang tinitingnan dito, ito, bus frequency. Ito yung frequency ng mga generator na nakakonekta sa bus bar. Ito yung incoming, nasa baba. Generator frequency, yung parating. O yung pa-synchronize, yan. So, hintayin mo ngayon na makatapat dito sa 11. Tapos, standby ka na dito sa circuit breaker sa connect. O, yan. Huwag magmadali para hindi kayo ma-blackoutan. 1, 2, 3. Yan. Pasok. So, yun. So, pwede na natin itong i-exit. And then, ang load medyo mababa, pwede mong taasan dito sa governor. Dahan-dahan. Ayan. Check mo kung balanse. Paano makikita kung balanse? Punta ka ng panel directory. Ito, power chip. Ayan. Okay? So, paanda rin naman natin yung i-connecta naman natin yung shop generator. Pwede na ba? Yes. O, ayan, o, frequency. Kahit mababa pa yung RPM ng main engine nyo, di ba, ang RPM niya 40. Pwede yan. Kasi yan ang minimum requirements. So, punta tayo ng turbo generator. Connecta natin, synchroscope, yung punta tayo ng shop generator pala. Yan. Punta nyo dyan. Punta tayo sa, ilagay natin to dito, SG. Same, gawin natin to 60.25 or 35. Pag mabilis, babaan dito.
Standby na dito. So, yun lang. So, taasan natin ng konti. So, ngayon, meron na tayong 4 na generator. Kaya lang, sobra-sobra yan. So, ang gagawin natin, i-auto natin yung shop generator. Tsaka yung priority natin yan. 1, yung shop. Yung number 2, yan. Number 3, yan. As you can see, nag-disconnect yung number 2. Yan. Meron tayong nag-disconnect din yung number 1. So, ngayon, meron tayong shop generator at saka turbo generator connected. That in case na magka-problema to isa dito, papasok yung number 1 kasi naka-auto sila. Kung pumalya yung number 1, papasok ang 2. Naka-auto rin siya. Okay? So, increase natin yung RPM ng makina. Yan,